Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. The best clap offering to our Lord Jesus. Hallelujah. Ganyan ba yung palakpak na nalaman niya? 3,000 na lang yung cup? Grabe, from 4,700 to 3,000. That's something to celebrate. Come on! Hallelujah, indeed. Indeed, God has so many surprises. Pero alam ko hindi na tayo nabigla because pinamis ng Panginoon sa atin, He will provide. And He provided once again. Hallelujah, hallelujah. Sino pa ang, in line with that, sino pa yung mga hindi nakapag-register? Can I see the hands? Praise God. Yung mga hindi pa nakapag-register, tingnan ko ang mga kamay nyo, mga kapatid. Taas nyo yan. Marami pang hindi nag-register, pero sa balita ngayon, magre-register na kayo, di ba? Amen. Again, panghawakan natin tong pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon hindi nang magbago. Ang promise ng Lord, laging totoo yan. It's just for us to really hold on to it. Kaya sa lahat ng gustong sumama ng camp, by faith. Sino lahat yon? Can you please raise your hands? Lahat tayo, amen? Magpa-register na kayo. Hanggang kailan siya? April 20. This Wednesday na yan. So we have 5 days. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday to register. Okay, ang pag-register, it's also by faith. Kaya kung naniniwala kang provide na ng Lord yan, mag-register ka na. Amen. Praise God. Before we go to our topic for today, which is a grabbing interesting topic because I believe it is relatable. Sa bagay, ang salita ng Panginoon always relatable because it is power. It has power. It's powerful and it's alive. Amen. May share ko lang kasi I'm also a product of camp. Last 3 years. Last camp, youth camp, 2010. Compute, di ba? 2010. Alam nyo, before that camp, 2010, may mga magulang tayong mga nakakasama ngayon. If you are challenged, may mga anak kayo, please po, iparegister niyo po sila. Before 2010, before akong sumali ng camp, a Christ of Young Life pa noon, ang parameter ko ng success, yung maraming pera dapat, yung kailangan achiever ka, ganon. Ang satisfaction ng buhay dapat may business ka, tapos marami kang ari-arian. But then, a beautiful shift in my life happened dahil sumama ako ng camp. And God encountered me. And right now, my measure of success, if you are going to ask me, it's not about having a lot of money. Pero kung i-bless ka ng Lord na maraming pera, so be it. Praise the Lord. It's not about having a lot of possessions. Kasi yung mga bagay na yon, lilipas yan. Pera, ari-arian, lilipas yan. But my measure of success in my life today, if you are going to ask me, sasagutin ko sa inyo, it's having Jesus in my life. Kaya I-encourage you. Ako, na-encounter ako ng camp. And because of that, by the grace of God, dahil sa camp na yon hanggang ngayon, binabalikan ko yun eh. Yung time na in-encounter ako ng Panginoon sa camp na yun, hanggang ngayon nandito pa din sa biyaya ng Panginoon. So I challenge you, if you are looking for meaning sa buhay nyo, if you are looking for satisfaction, the camp is also a venue for you to discover that by the grace of God. So again, I challenge you, sa lahat pa ng mga iniisip, makakapag-register ba ako, makakasama ba ako, I urge you, brothers and sisters, sama na kayo sa camp. Amen? Camp ka na ba? Parang mahina. Camp ka na ba? Hallelujah. See you sa, kailan kasi yun? May 18, 19, and 20. Ayan. So magpa-register na tayo. Praise the Lord. Sige, let's all pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for this very wonderful day that you have given to us. Salamat po sa panibagong pagkakataon na maranasan ka namin, na malaman ka namin, Panginoon. Even in the midst of crisis, here we are, Lord, enjoying your presence, being blessed, being favored, and living in the overflow, Lord. Lord, ang aming pagtitiwala hindi nakabase sa sitwasyon, hindi nakabase sa mundo. Ang pagtitiwala po namin ay nakabase sa isang nag-iisang buhay na Diyos. Kayo po yon, Panginoon. And even as we hear your word today, Lord, I declare for transformation. I declare for healing. I declare for power to manifest, Lord.
because we know that your word is alive. Buhay po ang inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, and we declare, I will speak against any destruction that is coming from the enemy, Satan. Ala kang lugar kayo ni mabating ka. We rebuke you, we trample you. You have no authority over us anymore. Thank you, God. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Hallelujah. Siya palakpan natin ang ating Panginoon. So this month, we are studying about victory. Amen. Sinong naniniwala na siya ay victorious? Question. Automatic ba ang victory? Yes or no? Paano natin mararanasan ang victory? Sinasabi nyo, which is true, victory is never automatic. Pero how can one experience victory? Yes, Brother Yves, very good, Pastor Yves. How can I experience victory if I have Jesus in my life? Because if Jesus is present, victory is also present. Amen. Amen. Parang nabigla kayo So meaning to say, kapatid, baseline truth, kung alam mong nandyan ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, ikaw ay matagumpay na. So the question is, are you sure Jesus is with you, is in you? Amen. But parang si Mami lang ang confident. Kutang da kayo ulit because there's power in what we declare. I will ask you once again, are you sure Jesus is with you, is in you? That only means you are victorious. Amen. Matagumpay ka na, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, left, right, front, and back. Kapatid, matagumpay ka na. Gusto ko yung mga stylean ng YDC ngayon Matagumpay ka na. Matagumpay ka na. It should, kailangan may stress yan Power yan na nanggagaling sa ating Panginoon. We've talked about in the first Saturday of the month of April, we talked about victory over sin and death. It's so good to be reminded na tayo malaya na sa kasalanan. Hindi na tayo kulong sa kasalanan. Because sin will give birth to death. Pero dahil malaya ka na, kapatid, sa kasalanan, kapatid, what you have is not death. What you have is life. Kaya tingnan mo yung katabi mo, buhay ba yan? Yan yung itsura, pakatignan mo. Nakita mo na, hindi yan yung itsura ng kokojik. Paborito kong gamitin yung mga rejuve na yan Yan ang itsura ng napalaya na ng kasalanan. Yan yung itsura ng malayang-malaya na sa kasalanan. Come on! Come on! Come on! And it's not about you. It's not about me. It's not even about our youth pastor. It's about Jesus Christ. Amen. We have victory over sin and death. Pinag-aralan natin yan. Nangyari yan dahil sa letter G. Letter R. It's because of what? By grace, I am. That's why we have victory over sin and death. Baring kaya ngayon, top 1 lang na, plus 10, direct to the card. Praise the Lord. Praise God. You're listening. Ibig sabihin, nakikinig kayo sa mga sermons. Praise God. And next, last week, we've talked about, Pastor Joshua spoke about victory over fear and anxiety. Sino dito magtaas ng kamay, nakakaranas ng takot at pagkabalisa? Lahat tayo pwedeng makaranas niyan. Pero this is just a powerful reminder sa ating lahat. Yes, it may be a natural occurrence. Fear and anxiety. Laging present po yan. Gaya po ng sinabi ko sa CU, bakit present lagi ang fear at saka anxiety? Actually, sa mga kabataan ngayon, isa sa mga pertinent, paulit-ulit na issue ng mga kabataan ngayon, itong fear and anxiety. Pero bakit laging present yan? Bakit? Kasi alam ng kalaban, alam ng demonyo, effective yan. Effective.
And sad to say, may mga Kristiyanong nauhulog sa patibong ni Satan about fear and anxiety. Pero, again and again and again, na-remind tayo last Saturday, we already have the victory over fear and anxiety. Amen. May takot ka, kapatid. Pwede ka pa rin maging matagumpay dahil pwede na yung may gawin sa takot at pagkabalisa. How? By knowing God. Again, knowing God. And then, knowing who you are in the Lord. Sino ba tayo sa ating Panginoon? Who are we in Christ? Oy, last week lang yan. Sino ba tayo? Child of God. Sinong naniniwala, pinanghawakan, tinatayuan na siya'y anak ng Diyos? Kapag anak ka ng Diyos, wala nang pwedeng gawin ang kalaban sa'yo. When you are a child of God, you are strong, you are courageous, and you are more than conquerors. And not only that, third point, you already have the authority. You already have the authority. Paano ba nag-work yung authority? Satan, makokaken, tuki Satan, kaya ka. Tukyanay ang sinabi mo. That's the power of having the authority. Sometimes hindi natin ginagamit kaya nag-stay si Satan pero just one word. He will obey you because the authority is not in him already. Hindi na, wala sa kanya. Nasa atin na. Ibinigay na ng Panginoon. That's why whenever you have fear, whenever you have anxiety, don't feel down. Do not condemn yourself because you can still do something about it. Fight. You fight. You remind yourself of your identity. Amen. Kung sino ka sa Panginoon and use that God-given authority. Kaya nga sa lahat ng matapang na mga anak ng Diyos sa YDC, sumigaw ka ng, ako yun. Ako yun. Aso yan. Praise God. And today, praise God, hindi pa dumating ang Panginoon. So, inaalaw niya tayo na pag-usapan natin to dahil ito ay nararanasan natin din. So today, we are going to talk about, praise God, victory over trials and temptations. Wow. Sino dito magtaas ng kamay, pinagdadaanan ng mga pagsubok? Lahat. Walang exempted. And I believe we're all aware of this, trials and temptations, kahit kasi, sino yung pinakabatang kasama natin ngayon? Kayo? Anong edad mo, sister? Kasama mo? Anong pangalan nung naka-green na ano yan? In-invite ng kasi mo, what's your name? Ilang taon na ba yan? 7. What's your name? Janice, I have to ask, may tatanong ako sa'yo. Janice, 7 years old ka. Nagkakaroon ka na ba ng problema sa buhay? Ay, wow, wala siyang problema. Praise God. Pa-share naman ng style na, pa-share naman. Praise God. Pero Janice, 7 years old, humanda ka. Hindi, totoo. Saguli mo. Wait lang. And I have to point out something. Humanda ka kung di ka naman problema, pero humanda ka. Pero kahit sa mga ganong pagkakataon, remember this, kahit dadan tayo sa problema, if we know we are in Christ, kapatid, matagumpay na tayo sa kahit anumang problema. Amen? After Janice, siguro 7 years old, sige, wala pa mga problema yung 7 years old. After Janice, sino yung 8, 9? Ikaw, brother, how old are you? 11, what's your name? 11 years old, Zester, ano grade mo? Lester. Grade 5. Nagkaroon ka na ng problema sa buhay. Ay, wow! 7, 11, wala pang problema. Wow!
Tama ba yung mga kausap ko? Parang dapat nasa Calvary Kids kayo nag-e-enjoy. Praise God. Praise God, 11 years. Wala pa talaga mga problema. Pero, again, malalaman mo dito, humanda ka din. Humanda ka. Paghandaan mo to, magandang naghahanda. Amen. Pero hindi na ako magtatanong kasi baka mapahiya na naman ako. Pero, I believe we are all aware that problems and trials are normal. Amen. Dito, biblically speaking, trials and temptations, they are indistinguishable. Meaning to say, parang highly connected sila sa bawat isa. Hindi sila magkaiba. But we will discuss certain differences. Bakit? Because ang root word nila is peirasmos. Peirasmos. Peirasmos, the primary noun used is peirasmos and its corresponding verb is peiraso. Peirasmos, noun, peirazo sa verb. Primary meaning, at its core, the word means to put to the proof. Yan, tama? To examine or to try. Itong ballpen na ito, are you seeing this? This pen? Ito nakuha ko sa box ni Ate Vane kasi may mga ballpens sa office. Dahil sa mga first-timers, kasi maglilista kayo ng mga names nyo, importante ang ballpen. So ito, para hindi nawawalan ng stock ng ballpen, merong isang box ng puno ng mga bagong ballpen. Pero, bago ko magamit ang ballpen na ito, ano ang gagawin? Naranasan nyo na bang bumili ng ballpen sa mga bookstores? Ano ang pinakaunang gagawin nyo pagkatapos nyong kinuha yung ballpen? Ano? Itatry. Bakit mo siya kailangang itry? Para alam nyo kung gumagana. Kasi tama yun. Why do you try something out? Especially this ballpen. Kasi kahit gaano pa kamahal yan, kahit gaano pa kaganda yan, kung pag-uwi mo, hindi sumusulat, hindi mo magagamit, ibig sabihin, walang kwenta. Are you seeing the point? Sayang yung pera. Sayang yung pagod. Sinabi po dyan, ang meaning ng trials and temptations, perasmos. Primary meaning, to put to the proof, to examine, or to try. So meaning to say, dyan pa lang, malalaman natin na may gamit ang mga trials and temptation. It will try. It will put to the proof. They will put to the proof. What? They will try to put to the proof. It's your faith. Through trials and temptations, you will see how genuine your faith is. Kasi ang faith, hindi lang siya mere words. But words are important. Pero ang faith, dapat nakikita din sa action. Ang faith, nagiging kagamit-gamit din. And one way para maging kagamit-gamit ang faith, one way for us to examine, for us to try, for us to see, if it's genuine, which is pag-uusapan din natin to later on, it will be tried. Kailangan siyang masubok. Doon pa lang, kapatid, listen up, magkakaroon ka na ng tamang konsepto na sometimes kasi, sino dito kapag nasusubok siya, nag-e-enjoy siya? Diba hindi? Wala. And sometimes our worst response, magrereklamo tayo. We feel indifferent with trials and temptations. But today, knowing what they really mean, itong trials and temptations, meron pala silang gamit. Para matry, para makita kung totoo talaga, and it's for our own good. Kaya you will see temptations and trials in a godly perspective. Amen. Praise God. Ano bang pagkakaiba na? Let's discuss their differences. Trials, peirasmos, external hardships or difficulties that test faith, character, or perseverance. Ayan, no? Ite-test yung faith, not only faith. Character or perseverance. Character, pag-uusapan din natin yan later on. Temptations, peirasmos, it's internal
desires, or external enticement that lure into sin. So ang temptation, ito yung mga internal desires, yung mga bagay na hindi nanggagaling sa Panginoon, na ginugusto ng flesh, na kapag hindi na control yan, hindi na control, those are temptation, it will give birth to sin. Kaya nga sinabi sa Proverbs 4:23, dahil marami tayong mga desires. Pero anong sinabi sa Proverbs 4:23? Above all else, guard your heart. Dahil doon nagsisimula ang desire. Kapag unguarded ang desire, kahit ano na lang gugustuhin mo, kapatid. Pero kapag guarded ang heart mo, when you have a guarded heart, kung anong gusto ng Panginoon, yun din ang gugustuhin mo. Amen. Praise God. And so much for that. Ano naman ang pagkakapareho nila? Similarity, both involve testing or proving ground. Tingnan nyo, no, kung konektado talaga ang definition niya. Both can come from external sources, circumstances, people, or internal sources. Amen. Sometimes, tao ang testing natin eh. Amen. Yung katabi mo, test mo ba yan? Ay, ba't parang yung sa connect team ko naririnig yung amen doon? Meron dapat tayong isolve na problema dyan. De, joke lang. But both require reliance on God for strength and perseverance. This is the beautiful thing about this. Trials and temptations, they don't come from God. Dahil sinabi sa James, every good and perfect gift comes from God. They come from the enemy. Pero, whenever we are in the trial, whenever you are in the temptation, we can rely on God. Pwede tayong sumandal sa Panginoon. Because yun yung tanging paraan para maging matagumpay tayo sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Kaya nga, are you currently in trial and temptation? Amen? Nagtaas kayo ng kamay kanina, di ba? You're currently nasusubok. It's your opportunity to rely on God. Because in that way, only in that way, kapatid, dahil maraming i-offer ang mundo ng solusyon. Pero ang pinakatamang solusyon, hindi man the only correct and true solution is whenever you are in trials, whenever you are in temptations, you rely on God. Sandal ka sa Panginoon. You trust on God. You trust in God. Amen? Amen. Praise the Lord. In 1 Peter 4:12, our first verse for this topic, sinabi dyan, 1 Peter 4:12, dear friends, don't be surprised at the fiery trial you are going through, as if something strange were happening to you. Don't be surprised. Amen. Naranasan nyo na bang ma-surprise? Amen? Anong pakiramdam na nasusurpresa? Na? Anong pakiramdam ng nako-caught off guard? For example, sasabihin ng teacher, get 1/4 sheet of paper. Write 1 to 10. Masarap? Masaya? Hindi. Okay. Let's see. Let's prove a point here. 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. 4 plus 5. 9 plus 9. 18 plus 10. Ano? 18 plus 10. 18 plus 10. Kala ko 98. 20 plus 20. How about this? 1x plus the square root of 1 minus x squared. Sandali lang po. Sandali lang. Ulitin ko. 1x plus square root of 1 minus x squared is equals to square root of 2, open parenthesis, 2x squared minus 1, close parenthesis, find the value of x. Ano? Find the value of x, not your x, ha? Kasi hindi na pina-find ang value. Get rid of that. Can you find the value of x? Nakikita nyo? Kasi dahil kanina 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Anong meron kayo? You are what?
confident. Why are you confident? Because you know the answer. Pero merong isang problema dito, hindi nyo alam. Caught off guard kayo, narattle kayo. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Itong mga trials na to, hindi na dapat bago sa atin. Dapat alam na natin. Ang problema, bakit tayo nasusurpresa? Kasi hindi tayo nagbabasa ng word. Bakit kapag may trial tayo, kapag may problema tayo, nagre-reklamo tayo na, bakit nangyayari sa akin to, Lord? Bakit ako? Salat ako pa. Bakit ganun ang response? Hindi natin iniintindi yung binabasa natin sa word. But if you will try to understand, if you will try to read, if you will try to meditate, sinabi ng Panginoon dyan, in this world you will experience so many trials. Si Lord, hindi siya scammer. Dahil ngayon maraming scammer, gusto mong kumita, nakaupo ka lang. Di ba may mga ganong offer sa internet? Gusto mong kumita, nakaupo ka lang, nasa bahay ka lang. Scam yun eh. Para lang sumali ka. Ang Lord hindi. Hindi niya sinabing, you want to have a life free of problems? Just follow me. Hindi ganun eh. The word will never give you false hope. The word, even before, sasabihin niya sa'yo, makakaranas ka ng iba't ibang klase ng pagsubok. Makakaranas ka ng mga problema, mabigat, magaan, problema. Pero hindi natatapos doon. Sinabi ng Panginoon, but take heart, for I have overcome the world. What does that mean? What does that imply? Alam ko, paulit-ulit natin itong naririnig na. But it's so good to be reminded that there's a God who takes care of us, who takes care of us. Yes, it's truth. We will experience trials and temptation, tribulations. We will experience those kinds. But we are victorious because we have Jesus at hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen? So sa lahat na mga nakakaranas ng problema ngayon, let that resound today. Kahit gaano pa kabigat yan, kapatid, kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, mananalo ka at panalo ka na. Amen. Praise God. So we have 3 points. No, 3 points that we will talk about today. Welcome, worship team. Praise the Lord. Ganda ng layered, no? Layered yan, no? Praise God. Alam mong summer na summer, mainit na mainit, tapos yung sino mong nakapag-isip ng layered na susutin ng worship team, sorry po, ako yung nag-isip doon. Ang init kasi kaya pinagpapawisan na ako, pero praise God. We can be victorious. You want to be victorious over trials and temptations? Sino dito, di ba nasusubok kayo? Sino dito gusto magtagumpay sa mga kapagsubukan? Amen. Kahit kayo 11 years old at saka si Janice, 7 years old, makinig kayo. Tatry kong ibababa sa level nyo para maintindihan nyo. Kasi sa buhay, ang ganda ng buhay hindi dun sa wala kang problema. Hindi. Ang ganda ng buhay, it lies kahit may problema, nakakuha mo pang maging masaya. Kahit may problema, nakakuha mo bang maging mapayapa. Kahit may problema, mag-a-attend ka pa din ng YDC. Kahit may problema, you will still show up. Why? Bakit natin nagagawa yun? Again, letter G, it's all by the grace of God. We can be victorious over trials and temptations if we, number 1, grasp the purpose behind trials and temptations. This is one beautiful point. Because you will never see the meaning of something if you will never know the purpose. Kapag hindi mo naiisip ang mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga bagay nito. But alam nyo, sa buhay natin, there's no such thing as accident. Walang aksidente, walang nagkataon lang. Walang ganun eh. Ang hirap naman ibase ang buhay sa pagkakataon lang. Ang hirap i-base ang buhay sa aksidente. Can you see yourself as an accident? Kahit mukhang na-accident, hindi, joke lang. Pero we're not an accident. We're not accidents. We are here for a purpose. And even trials and temptations are there for a purpose. Because if you will grasp, if you will embrace that purpose, you will see trials and temptations in a different way. Amen. James 1:2-4, which is a familiar verse. Consider it pure joy. Wow, first statement pa lang.
faith na ito. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Amen. Because you know that the testing of your faith, again, dun sa sinabi nating halimbawa, kailangan matest. Amen. There should be testing. Bakit kasi, tignan ko nga kung nakikinig kayo, bakit kailangan ang faith matest? Para malaman kung ano, kung pure, kung genuine, tama, praise God, produces perseverance. Amen. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. Sinabi po dyan, first statement pa lang, ang sasabihin ng mundo, bago tayo dyan, ang sasabihin ng mundo, kapag may problema ka, ano dapat ang magiging response mo? You have to be sad. Kailangan magagalit ka. Di ba? Kailangan i-isolate mo yung sarili mo. Kasinungalingan po yon. Makinig tayo sa salita ng Panginoon. You have to read and we have to understand. Whenever you are in a trial, kapatid, whenever you are in temptation, you have to consider it pure joy. Because of the trials, because of the temptations, masaya ka kasi may pagsubok? No. Pwede pa rin tayong masaya. Consider that is a work of the mind. Pwede pa rin natin piliing maging masaya. Kasi mga pagsubok na yan, hindi yan forever. Sino dito forever, gusto na forever yung problema nila? Di ba wala? May katapusan yan. You know, we can declare, or we can consider victory over trials and temptations, not because there is absence of struggles. Kasi laging may struggle eh. But because of the change, it brings you. Yung pagbabago na nararanasan mo dahil pinagdadaanan mo yung mga pagsubok. Sino dito, dahil sa mga pagsubok, mas nagiging matatag? Promise? Lalo na sa inyo, I have to hear that coming from you. Because you are being battered today with so many issues. Sino dito, after all the pagsubok, mga pinagdadaanan nyo, may pagdadaanan pa kayo, mas lalong naging patient. Nakikita nyo, nare-reflect nyo, kung dati hindi ka ganon, pero dahil pinagdaanan mo itong mga pagsubok na ito, may nangyayaring maganda sa'yo. Kung nag-grasp mo yung purpose ng pagsubok at ng temptation. Sino dito nanggaling na sa dagat? Naranasan na mag-swimming sa dagat? Lalo na, summer ngayon, di ba? Naka-experience na ba kayong dagat na may mga rock formation? May mga rock formation. Anong napansin yung pagkakaiba ng mga bato na nasa tubig at saka ng mga nasaan lang? Hindi naman suspended eh. Di ba? Buo yan. Meron sa tubig, yung natatamaan ng tubig, at saka yung hindi natatamaan ng tubig. Anong nakikita niyong pagkakaiba nilang yung dalawang parte na yon? Smooth. Ano yung smooth? Smooth yung nasa tubig. That's right. Very good, Ederson. Bakit smooth yung nasa tubig? Hindi dahil nakababad yan sa tubig. No. So, ibig sabihin yung mga wala sa tubig, rough yan. Pero bakit rough yun? Bakit yung nasa tubig, smooth? Alam nyo bakit? Kasi tumatama dun yung alon. Tatama yung alon. Pag tama ng alon, may nababago dun sa rock. Yung dating rough, nagiging smooth. You see? Though that is just a poor illustration, because of the trials and temptations, when you're able to grasp the purpose of it, there is something that is so beautiful that is changing in you. You are now much stronger than before. You are now much wiser than before. You are now much better than before. But it's not automatic again. Kasi pwede mong i-reject ang mga trials and temptations. Pwede kang sinabi ko kanina, maging indifferent sa trials and temptations. Pero ngayon, tayong mga Kristiyano,
Hindi na ganon. Sinabi ni James, you have to consider it pure joy. Same thing. Same thing with second verse, 1 Peter 1, 6 to 7. First statement na naman, so be truly glad. There is a wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Alam nyo, napakasarap at powerful assurance nitong for a little while na ito. Pag sinabi bang for a little while, it will take long. Pag sinabi bang a little while, permanent. Ano ang ibig sabihin ng a little while? May expiration date. Hindi siya forever. Yung trials and temptations, yes, every day, pwede tayong makaharap ng mga ganon. Pero kapatid, hindi yun yung katapusan. Meron ding endpoint yung mga yan. Pero you will never see the endpoint, the expiration date of every trial and temptation that you experience kung magkikwit ka. Paano ba magkikwit? Hindi ka na mag-attend ng YDC. Hindi ka na magpe-pray. Hindi ka na magsi-see you. Hindi ka na magbabasa ng Bible. Pero alam ko yung mga nandito, you're here because you chose not to quit. Nandito ka, kahit may problema ka, you chose not to give up. And it's not because of you. It's because of the grace that empowers you. Amen? Siguro, mag-look back tayo sa lahat ng mga pagsubok na naranasan natin. Sige, I'll give you time. Yung mga lahat ng pagsubok na akala mo ang hirap-hirap. Magmula yung 11, wala pang problema. Sabihin natin 12. 12 years old pataas. Di ba ang hirap nun? Pero kapatid, nandito ka ngayon. What does that mean? It's a testament that you overcame. Kahit anong pagsubok pa yon, akala mo nung nandun ka sa pagsubok, akala mo parang wala nang katapusan eh. Pero kapatid, you're here. Eto na nga, magpaparegister ka na ng camp eh. Last year lang, pinoproblema mo yung pambayad mo ng camp, pero nakasama ka sa camp. Ngayon, pinoproblema ulit. Hindi na kailangan siyang problemahin kasi alam mo magpo-provide ng Lord. Can you see the difference? Can you see the power when you face your trial and your temptation? It brings out the better version of yourself. It brings transformation. Kaya hopefully sa atin, alam nyo, napaka-rampant ng issue ng, hindi na natin i-issue sugarcoat to, ang suicide sa inyo. Diba? You're well familiar of that. Ang suicide, ba't nabubulpen ako? Layo nyo to. Kasi hahawakan kung hahawakan yan. Alam niyo yung suicide? It's a perfect example sa mga taong hindi humaharap sa problema. The world is deceiving you na sagot ang suicide. Youth of the day, makinig kayo. Marami kayong maririnig sa social media na sinasabi parang katanggap-tanggap ang suicide. But never in the Bible will you see something like that be acceptable. When you get to that case, akala mo way out po yun? No, that's not a way out. Ang trials and temptations, hindi sapat na dahilan para tapusin mo yung buhay mo. It's never a justifiable reason for you. Hindi, wala na akong makitang pag-asa. Meron! Hindi pwedeng wala. The mere fact that you're alive, the mere fact na gumising ka, kapatid, pag-asa na yun eh. Huwag mong hayaan na i-deceive ka ni Satan na wala ka ng pag-asa, wala ka ng mararating pa. Meron. Ito lang, kahit ito lang, minimum, buhay ka, kapatid. That is a way, that is a reason for you to continue. That's why I urge you for you to experience, to grasp, in grasping the purpose of your trials and temptations, do not quit. Huwag kang sumuko, kapatid. Kahit gaano pa kahirap yan, may endpoint yan, may expiration yan, and may magandang dulot sa iyo yan. Bakit?
Bakit mo makikita yung magandang dulot? Kasi hindi ka iiwanan ng Panginoon. The Lord will never leave you. The Lord will never forsake you. Satan will just put so much lies sa isip natin. Kaya nga mas pinaniniwalaan natin yan. Kaya that's why we have to be well-versed sa salita ng Panginoon. Youth of today, maraming books, maraming self-help books. Pero ito pa rin dapat ang angkla natin. It's still the Word of God. Just imagine 2,000 years ago, nasulat na ito, na-accomplish na ito, na-kompleto na ito, pero hanggang ngayon, may buhay. Hanggang ngayon, relevant. Bakit? Kasi powerful ang Word ng Lord. Kaya kahit gaano pa ka-advance ang technology, kahit may AI na. Have you heard the news? Ang Disney, ang Paramount, narinig nyo ba yung balita? Thousands of workers tinanggal. Tinanggalan ng trabaho. Bakit? Dahil may AI na. Natatandaan nyo yung tanong ko sa inyo last month about AI? Sino dito gumagamit ng AI? Magtaas ng kamay. Bakit nyo gagamitin ng AI? Sa grammar? Sa search? Hindi pwedeng Google. May Google search eh. Kaya Benala? Ali, magsa-search ka sa Google, merong meta. Pero meron sa ilalim, magsa-search ka pa din, magbabasa. Kasi sa meta, tandaan nyo yung AI, ayos na lahat eh. Wala ka nang aayusin. Ginagawang madali ang buhay. Diba? If you will see the complexity, hindi man complexity eh. Yung ginagawang pambubudol-budol sa atin ang mundo, ginagawang, oo nga, madali yung buhay. It makes work easier. Pero, yun ba yung buhay ng isang Kristiyano? Dapat. Ang buhay ng Kristiyano tinuturo sa atin maghintay. Ang buhay ng Kristiyano tinuturo sa atin magsakripisyo. Ang buhay ng Kristiyano sinasabi natin sa atin magbata. If the world would make you see life in an easier view, paano kapag dadanas ka ng problema? Paano kung dadanas ka ng mga temptation? How will you deal with that? Naintindihan natin kung nga ang daming mga kabataan ngayon gumi-give up kasi gusto nila mabilisan. That's why you have to take care, take extra caution in using AI. Amen? Kung hindi naman natin topic yon. You must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Ito yung sinasabi ko kanina, point to. Though your faith is far more precious than mere gold, of course. Praise God. So when your faith remains strong through many trials, it will bring so much praise, amen, and glory and honor on the day when Christ Jesus is revealed to the whole world. Alam nyo, ibe-bless tayo ng Panginoon, yes. Sino gusto ng blessing dito? Amen. Provision, amen. But you know, one of the greatest blessings a Christian will have, it's a strong faith. Kasi, alam nyo, lahat pwedeng lumipas yan. Wealth, pwedeng bless ka ng Lord ng wealth, possessions, lilipas yan. Gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, di ba? Pero ang strong faith, mahirap lumipas yan. Dahil ang strong faith, ano ang laman ng strong faith? Faith comes from... So, anong laman ng strong faith? Ang Word of God ba lumilipas? Hindi. This is one of the benefits. Nakikita niyo yung paano tina-turn around ng Panginoon yung mga kasamaan na ginagawa ni Satan? Trials and temptations, if we are to view it in a... Kung titignan natin siya, yes, it comes from Satan. Kasi si Satan, gusto niya yon, ginagawa niya yon, sinusubok tayo, para gumive up tayo. We live in despair. Pero iti-turn around ng Panginoon na kahit sa mga ganong klaseng sitwasyon, may magandang dulot pa din. And nakikita natin kung gaano katotoo ang pananampalataya natin. Amen. Sa lahat ng may totoong pananampalataya, sumigaw ng Amen! Amen. Praise God. You know Charles Blondin? Si Charles Blondin, expert siya sa tightrope. Alam niyo yung tightrope na ganyan? Alam niyo yun? Yung building to building, maglalakad siya. O di, naglakad siya.
Nakalagpas siya doon. Palakpakan yung tao niyan. Next challenge, may dala siyang wheelbarrow. Alam niyo yung wheelbarrow? Yung wheelbarrow, yes, itatawid niya din. So palakpakan yung mga tao. Naniniwala ba kayo, sabi ni Charles Blondin, na makakalagpas ako, sabi niya ganyan, kahit meron akong wheelbarrow. Yes! Sabi ng mga tao in chorus, yes! Naniniwala, oo nga naman. Nakita nila nakalagpas siya. Nakita nila kung gaano siya ka-expert doon. Tapos nagtanong si Charles Blondin, sinong gustong sumakay dito sa wheelbarrow? Yes! Sino gustong sumakay? Wala ni isa. Ang nag-volunteer. Ay meron, actually. Dahil walang nag-volunteer sa audience na yung manager niya yung nag-volunteer. What am I trying to point out? Ang faith, madaling pwedeng sabihin yan eh. I have faith in God. I trust in God. Pero paano mo malalaman kapag totoo na? Sa totoong buhay? Kapag nasusubok ka na. Are you getting the point? You will get to really know how genuine your faith is. Kapatid, whenever you experience trials and temptations. Amen. So it's a blessing in disguise really. Romans 5:3-4, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. This is a very good verse. And character strengthens our confident hope of salvation. Gaya ng sinabi ko sa inyo, nakikita nyo yung epekto ng trials and temptations. God intended for these trials and temptations na nararanasan natin, ina-allow niya yan para tumibay ang ating character. Dahil gusto ni Satan give up tayo. But then, the Lord gusto niya mas tumibay tayo. Kasi Satan will never stop. Sabi nga, one of the good qualities, if there's a good qualities marami, no? If there's a good quality of Satan, it's him being persistent. Persistent si Satan, hindi ka niya tatantanan. Pero dapat, mas persistent ka. Mas persistent ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga, can I see the hands? I want you to be honest with me. Sino dito nagkaroon na ng temptation na mag-suicide? Hindi na nakakabigla. Laban to. Nakita niyo mga forerunners, nakita niyo mga inaalagaan niyo. This is a fight. A serious fight. Hindi to tinatawanan lang. This is a serious fight. Kaya sinabi ng Panginoon, sabi ng anak, sabi ni Lord, yung mga trials and temptations na yan, ina-allow ko yan para lumakas ang loob mo. Kasi kapag malakas ang loob mo, kaya mong harapin ang lahat ng mga pagsubok. Kaya. Kaya yan. And I will point out to you with using this word on the third point. Kaya yan. Sa mga nagtaas ng kamay, nakita nyo, you're not alone. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Nandito kami. Alam nyo, ang mga ganong bagay, hindi na dapat treat as stigma yan eh. Kailangan yung i-verbalize. If you need somebody to talk to, you can chat us. You can chat your forerunners. You can chat your accountability partners. Do not deal that alone. Diba, napag-usapan natin last Saturday, kailan mas lalong tumatas ang level ng fear at saka ng anxiety? Anong sitwasyon? Kapag merong isolation. Kapag nag-iisa ka, nararanasan yun, di ba? Kapag nag-iisa ka, iba. Ang daming mga kasinungalingan, wala kang laban eh. Kaya nga, even si Lord, sinabi niya, creation story pa lang. Sinabi na ng Panginoon, it's not good for a man to be alone. Everything is good. Sinabi ng Panginoon, create niya yung light, create niya yung mga hayop, create niya yung man. Pero sabi niya, it's not good for a man to be alone. You need others. Don't deal your problems alone. Kaya nga may CU tayo. Kaya nga may pamilya kayo. Kaya may mga kaibigan kayo. Share the burden. Ganun naman ang role natin eh. We carry each other's burden. Amen? Amen?
That's why in Jesus' name, I'm declaring strength of character sa generation nyo. That's not automatic. Kuya, how can I have that strength of character? You go through the trials and temptations. Not alone, but with God. In your side. On your side. Amen. Second point. Praise God. We can be victorious over trials and temptations. Diba, sinabi sa first point, grasp the purpose. So you consider it pure joy. Hindi automatic yan. Kaya nga, for you to get to the first point, number 2, you ask for wisdom to rise above trials and temptations. You ask for wisdom because wisdom is heavily reliant on Jesus. Hindi sa talino ng tao yan, kundi kay Jesus yan. You ask for wisdom. In Proverbs 4:5-7, get wisdom, get understanding, do not forget my words, or turn away from them. Do not forsake wisdom, and she will protect you. Amen. Love her, and she will watch over you. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Bakit? Bakit ganito na lang si Solomon gusto i-urge na of all, you get wisdom? Bakit kaya? What does wisdom contain? Anong linalaman ng wisdom? Ano? Yes, the fear of the Lord. That's one part of it. Ano ang pinakalinalaman ng wisdom? Ano yan? Letter T. Truth. If you have wisdom, you have truth. Ano ang weapon ni Satan? Lies. Kapag nasusubok ka, ganyan ba naman? Nag-OIDC ka na? Nagsisiyo ka, tapos may problema ka sa tuition? Ganun ba yon? Are you getting the point? Alam nyo, opportunity ni Satan kasi gusto niya yung trials and temptations para i-destroy tayo. Hindi, wala ka kasing kwenta eh. Labanan mo yung mga kasinungalingang ipinamupukol ng kalaban whenever you go through trials and temptations by asking for wisdom. Because truth will lead you to where you should go. Truth will always, ito yung maganda dito, listen up! Kahit gaano pa karaming kasinungalingan ang ipaikot ng kalaban sa'yo, isang katotohanan lang na nanggagaling sa Panginoon, talo na yung lahat ng mga kasinungalingan na yon. That's how powerful the truth is. Kahit isang sentence lang, kahit actually ito lang eh, God provides. Yun lang eh. Ang kasinungalingan ng Satan, hindi ka na makakapag-aral, hindi na kayo makakain. Mapapalis na kayo sa bahay nyo. Ang daming kasinungalingan eh. Pero imagine nyo get wisdom, ask wisdom. Ano yung wisdom? God provides. Mali ka, Satan. Are you getting the point? That's why we have to always ask for wisdom. Amen. Gaya ng sinabi ni Solomon, Proverbs 2:11-12, wise choices will watch over you. Understanding will keep you safe. Wisdom will save you from evil people, from those whose words are twisted. Ecclesiastes 7:19, tuloy-tuloy lang yan because they have the same point. Wisdom makes one wise person more powerful than 10 rulers in a city. Okay, I'm gonna to prove a point. Natatandaan niyo yung story ng Jehoshaphat? Si Jehoshaphat, mayroong problema. Pinag-aralan natin yan 2 years ago, the unfailing faith of Jehoshaphat. Ano yung problema niya? Linulusob siya ng 3 naglalakihang bansa. Kung ikaw si Jehoshaphat, you will think of a way to overcome that trial. That's a trial and temptation. What will you do? Normally, anong gagawin mo? Lalaban ka, di ba? Anong ihaharap mo? Yung mga mighty warriors mo. Kasi si Jehoshaphat, nag-ipon siya ng mga mighty warriors eh. Nakikita nyo, sometimes we solve our trials and temptations by the way we think. Kapatid, no. Kasi kahit akala mong effective at sinasabi ng mundong effective, hindi po yun ang solusyon. Ang solusyon, you ask God for wisdom. Lord, may problema po ako. May dinadaanan po ako.
Ano po kayang pwede kong magandang gawin? Anong sinabi ng Panginoon? Iharap mo, worship team. Huh? Baril? Ay, wala pang baril nun. Wala pa, no? Spear, sword. Ano pa? Ano pa yung mga weapon doon? Bow and arrow. Boga. Hindi, joke lang yon. Imagine mo, ganun yung kalaban. Tapos iharap mo, gitara, drums, bass, boses ng worship leader. Tama ba yun sa mata ng mundo? Hindi. Hindi yun katanggap-tanggap. Pero dahil wisdom nang gagaling sa Panginoon, kahit gaano pa katindi yung problema nila, nanalo sila. Napagtagumpayan nila. Bakit? Dahil ba sa kanila? Hindi. Dahil kasama nila ang Panginoon. And yung ginamit nila, wisdom ng Lord. Kaya whenever you go through trials, madali man yan, mahirap man yan, you ask God, Lord, ano po yung gagawin ko dito? Lord, ano po yung tinuturo niyo sa akin dito? Wisdom will protect you with the way you will respond. Sinabi ng James 1:5 yan, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ganyan kabuti ang Panginoon. Whenever you ask wisdom, He will give it to you. Hindi yung sakto. Sobra-sobra pa. Para ma-assure sa'yo, ma-assure mo sa sarili mo na panalo ka na dahil sa binigay ng Panginoon para sa'yo. Amen? Praise God. Godly wisdom will make you victorious over trials and temptations. Okay, before we go to the third point. Okay. May test kayo bukas. Exam. Alam mo, sa Monday may exam kayo. Major exam. Nag-ready ka, kapatid. Nag-review ka. Friday pa lang, nag-review ka na. Kasi major exam nga eh. Naganda ka. At appreciated mo ang exam para yan sa ikabubuti mo. Para malaman kung may natutunan ka talaga. Sino dito ina-appreciate nila yung mga quizzes nila? Sino dito nagre-rejoice kasi may mga quiz, periodical exam, midterm, prelims? Sino dito nagre-rejoice sa mga exams? Oy! Mga teachers, hindi. Mag-rejoice kayo kasi, ano yan, parameter yan kung may natutunan kayo talaga. Ito. Major exam Monday. Alam mo na yung purpose kung bakit may major exam. Nag-aral ka. You ask for wisdom. Ano pa yung pwede mong ikabagsak? Yon? Hindi nga Ed. Nakita mo, sinabi ko na nag-ready ka nga Sinabi ko na, Friday pa lang, nagbasa ka na Ano yung ikababagsak mo? Yan, nag-ready ka na. In-appreciate mo kung bakit may exam. Friday pa lang. Ano ang pwedeng ikabagsak mo sa exam? Ano yon? Walang ballpen? Hindi. Hindi, pwede yun. Pero hindi yun. Ano yung pwedeng ikabagsak mo? Nag-ready ka naman. Ayun, nasagot na. Ano yung pwede mo ikabagsak? Kapag hindi ka papakita sa exam day. What does that mean? Yes, alam mo para sa non-trials. Yes, nangingi ka ng paano ang pwedeng gawin. Pero hindi mo naman hinarap. Kapatid, bagsak ka pa din. Ang trials hindi tinataguan. Ang trials and temptations hindi iniiwasan. Hinaharap po yan. That's why on our third point, we can be victorious over trials and temptations if we stand firm. Dahil walang kwenta ang point number 1 and point number 2 kung hindi ka mag-stand firm and resist giving into trials and temptations. Walang kwenta yung alam mo lang kung hindi mo naman haharapin. Kaya I challenge you, huwag mong taguan ng problema. Huwag mong iwasan ng problema. Ang problema hindi tinataguan. Ang problema hindi iniiwasan. Hinaharap yan. At kapag hinarap mo yan, kapatid, doon pa lang makikita,
tagumpay ka na. Amen. Sinabi sa, what is this? What can we be, how can we be assured of this? Sinabi ng Panginoon sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, sorry na staple. 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. Listen up to this. He will not allow the temptation to be more than what you can stand. Ibig sabihin, sino dito? Ulitin ko, for us to have this premise, sino dito nakakaranas currently ng mga problema at pagsubok? Taas mo yung kamay mo. Anong gustong sabihin ng Panginoon sa'yo? Yung mga trials and temptations na nararanasan mo, kasi kaya mo silang pagtagumpayan. Hindi magbibigay ang Lord, hindi mag-aalaw ang Lord ng mga bagay na hindi mo kaya. Amen. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. There is a way out. Pero kahit may way out dyan, kapag hindi ka lalabas, kapatid, wala din. Kaya sinabi kay Jehoshaphat, 2 Chronicles 20, yung nagsasalta na si Jehazel. Ito, Old Covenant pa to. Wait lang. Check natin sa Bible natin. 2015. 2 Chronicles 20:15. Sinabi ni Jehazel, kasi si Jehoshaphat may problema. Alam niyo to. May problem. Lumapit siya sa Panginoon, nagpakumbaba, Lord, ano pong gagawin namin? Nangusap ang Panginoon kay Jehazel. Ano sinabi ni Jehazel? He said, listen, all you people, O Judah and Jerusalem, listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours. This is Old Covenant. The battle is ours now already because Jesus has won the battle. Amen. But in the benefit of this context, but God's tomorrow march out against them. You will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. This is Old Covenant. We are in the better covenant already. Pero ano sinabi ng Panginoon? Jehoshaphat may solusyon na. Pero hindi sinabi ng Panginoon, dyan na lang kayo. Upo na lang kayo. Matulog na lang kayo. Ano sinabi ng Panginoon? Punta kayo doon. Harapin niyo yung mga kalaban niyo. And what is the Lord trying to say to us, the Holy Spirit? You are going through trials and temptations. Kapatid, there is victory when you face your trials and temptations. Because the moment you decide na haharapin mo yung problema, kapatid, you are in a step to victory. Kapag nag-decide ka na may problema ako pero haharapin ko at alam kong tutulungan ako ng Panginoon, kapatid, you consider yourself victorious already. Amen. Praise God. As a last verse, before we go to the review, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Sinabi dyan, submit yourselves then to God. Kasi ang demonyo talagang una pa lang John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Dinisign niya yung mga problema, dinisign niya yung mga pagsubok para sirain tayo. Pero may bili ng Panginoon. Nakakaranas ka ba ng pagsubok? Nakakaranas ng kahirapan? Nahihirapan ka ba? Submit yourselves to God. Kuya, kapag ba sinabi mong submit yourself to God, paano po yun? You pray. You worship. Fellowship. Kasi yung mga tatlong bagay na yun yung paraan ng Panginoon para mapagtagumpayan mo ang mga bagay na hinaharap mo. Before we minister, magkakaroon tayo ng ministry time. Let me share my story with you. Alam ko na-share ko to sa prayer meeting. Nung nanganak ang asawa ko,
Dahil emergency CS siya, ang baby namin na stress. Ang baby namin, nakainom ng dugo. So that's not normal. So syempre ang expectation namin, that's a trial for us. Dahil ang expectation namin, makakasama namin agad ang baby namin. Pero sinabi ng doktor, 1 week siya mag-stay sa hospital. So 1 week, hindi namin siya makakasama. Pero hindi pa sure yun, sinabi ng doktor, kasi hanggat hindi nakukure yung infection niya. Kasi ang normal WBC count ng isang 1-day-old, 4. Ang anak namin, 30. Mataas. Tapos the second, bago madidischarge yung asawa ko, uuwi kami na hindi namin kasama baby. Tapos ibabalita pa ng doktor namin, ng pedya, tinubo namin yung anak mo. Kasi kailangan namin i-drain yung nasa loob. Dahil hindi siya makakainom ng gatas. Hindi namin siya painumin ng gatas for 24 hours. Just imagine that. Ang baby, ang infant 1-day-old, dependent yan sa gatas. Tapos sasabihin, hindi siya uiinom ng gatas for 1 day. And then that moment, nagkaroon ako ng opportunity. That small room. Nakita yung baby. Ang baby ko, si Ray Ray. May swero siya dito. May tubo siya sa bibig. It was a painful thing to watch. As wisdom. Grasp the purpose. Lord, anong magandang gawin dito kasi ang hirap? Clear ang sinabi ng Panginoon. Mag-worship kayo. Nahirapan ka? Nahirapan kayong mag-asawa? Purihin niyo pa rin ako. That's wisdom. Kaya nga, when we were in that room, I started to sing, alam niyo ito, sa mga sa prayer meeting, the goodness of God. Alam niyo, nung nag-chorus na ako sa goodness of God, pati yung baby namin nagtatas na din ng kamay. 2-day-old. Hindi naman niya alam paano yon. Pero it was supernatural. Because I believe, dahil sinunod namin yung gustong ipagawa ng Panginoon. And alam niyo ba, after that, nawala yung kabigatan. At alam niyo ba, for 7 days, ano yung balita sa amin? Everyday na pumupunta kami doon, good news. Alam niyo po, yung anak niyo, siya yung pinakamatakaw. Pinakamatakaw sa lahat ng mga bata na nandito. Meaning to say, kapag binigay mo sa Lord, when you choose to worship, than rather to complain or to quit, gaya ng sinabi ko last time, it's the Lord who will carry you through. Hindi ikaw lang yung mag-iisa na haharap. Today, it's 3:47. I hope we can minister in 5 minutes. Sino dito may mga problema? Sino dito currently, alam niya parang hirap na hirap siya? Handa ba kayo magpuri sa kalagitnaan ng problema? Are you ready to declare not your problem, but the promise of God? Are you declared to magnify not the pain, not the suffering, but the thing, the supernatural things God can do in the midst of the trial and temptation? Kaso, sinabi sa point 3, stand firm. Tayo ka, kapatid. Stand firm. Resist. Alam nyo, hindi lang tayo kakanta eh. Hindi lang natin sasabihin yung mga words ng kantang yan eh. This is a very anointed song. Pero this time, 3:48, ipaparinig natin kay Satan kung sino ang Diyos natin at kung anong gagawin niya para sa atin. May problema ka, kapatid? This is the solution. You believe? Do you believe na kapag magpupuri ka ngayon, solve na ang problema mo? Provision sa camp, solve na yan. Provision sa tuition fee, solve na yan. Addiction, solve na yan. Bakit? Bakit? Sinabi sa song, Christ is my firm foundation.